So, magandang araw sa inyong lahat mga guys, mga kanokis. Bali, bibigyan lang natin ng pansin yung tanong sa akin nung isa nating suki sa manok. So, naguguluhan siya dun sa mga nakikita niya sa Facebook, yung mga ina-advise tungkol dun sa pagtitraining ng manok, tungkol dun sa iba't ibang suggestion tungkol dun sa pagkukondisyon ng manok. Yan sa akin guys, simple lang, diba? Lalo na kung matagal ka nang nasa larangan ng pagmamanok. So yung sa pagkukondisyon ng manok at pagtitraining, alam natin na siyempre nasa isip na rin natin kung ano yung makakabuti at makakatulong dun sa manok para mas maging maganda yung kalalabasan ng performance niya. Sa mga gamot naman, siyempre may mga program dyan. Kahit na sa mga poultry supply, pag bumili ka dyan ng pagkain ng manok, may mga binibigay silang libre na pamphlet dun sa pagga-guide kung paano pagkukondisyon ng 7 days, 21 days. Meron yan guys. Pero yun lang, didepende na yan at maobserbahan nyo yan dun sa mga gagamitin yung gamot. Kung hiyang yung gamot na ituturok nyo o hindi. Kung hiyang yung vitamins na i-combine nyo dun sa itinurok nyo, dun na lang magkakatalo yan mga guys. So hindi porket pag sinabing ganun yung program sa pamphlet, halimbawa complexor ganito, kombinasyon ng promotor ganito, siyempre pag in-injection natin yung complexor, obserbahan natin yung manok kung maganda yung acceptance ng katawan niya dun sa itinurok natin. Ibig sabihin kung magiging masigla siya, magalaw, malikot, ibig sabihin compatible siya dun sa in-injection natin na pang-condition sa kanya. Kasabay nun yung mga vitamins na kombinasyon. So, ganun lang yun guys. So, kailangan hindi tayo didepende dun sa program na pag sinabing complexor, yun na yun. Hindi. Matuto rin tayo mag-obserba ng mga ginagamit nating gamot kasi hindi lahat ng gamot na gagamitin natin sa kanila kagaya ng mga antibiotic yan, diba? May mga sipon ganito, pag kinargahan niya limbawa ng Amtil 500 yung manok, within 7 days lang yun. So pag hindi gumaling yung manok nyo, pabalik-balik within 7 days, tapos ng 7 days bumabalik pa rin, ibig sabihin hindi hiyang yung antibiotic. So magpalit kayo ng ng antibiotic nyo. Mapapansin nyo kasi 1 to 2 days yan, may impact na yung may impact na sa manok yung antibiotic na gagamitin nyo, kung gagaling siya doon o hindi, kung hiyang na yung antibiotic o hindi. Ganun yung guys, kaya kailangan mapag-obserba tayo sa mga, mapagmanman tayo sa mga gagamitin natin sa ating mga manok. So sa pagkukondisyon, ganun yan. Kung ano yung ibibigay nating vitamins, injectable, siyempre obserbahan natin kung magiging hiyang yung manok natin dun sa mga ituturok natin. Yung iba yan, siyempre complexor, iba niyan Belamil lang, B-complex hiyang na yung manok, nagiging agresibo na siya. So yun lang, B-complex lang maganda na yung impact dun sa manok, di ba? So sa pagtitraining ng manok, siyempre nasabi ko na dati yan sa nakarang kong mga vlog. Siyempre isipin natin, may kanya-kanya tayong diskarte. May kanya-kanya tayo idea. May kanya-kanya tayong diskarte sa pagtitrain sa ating mga manok. So, ang focus lang natin dyan, siyempre, lumakas yung manok, powerful, yung cutting ability nila, yun yung mga i-improve natin sa kanila, yung bone structure, body structure.
Siyempre, yung cutting ability nila, lalo na ngayon, pinakamahalaga ngayon yung cutting ability. Nakikita natin yung laro niya, may multiple shuffler na siya, maganda ng pumalo. So, ang i-improve natin dyan yung cutting ability niya. Napaka malaking bagay niyan guys, yung cutting ability ng manok. Siyempre, kung sa palo, lahat ng manok naman pumapalo. No? Siyempre, obserbahan natin kung papasay yung mga palo na yan, mga ilalaban natin. So, ang i-improve lang natin kung kulang sa cutting ability, yung cutting niya. So, sa cutting naman guys, manual lang ginagamit ko kasi dyan. Manual talaga. So, may isang manok akong hawak. Yung isa nasa baba. So, ginaganyan ko yung manok. So, makikita nyo yung manok, iilag-ilag yun. So, may binibigay din akong minuto sa kanila. Depende yan kung madaling mapagod yung manok. Siyempre, kaya ang ginagawa ko dun sa mga stag ko, talaga pag naglalaban na sila, pinapasok ko na sa routine training yan. At least pag ikinokondisyon yan, tinetraining nyo na sila, hindi na sila nahihirapan kasi galing na sila sa training. So pag tinraining nyo na sila before yung laban nila, siyempre 7 days o 21 days na training yan, na conditioning, tapos training nyo, siyempre hindi na sila mahihirapan. Pero kung hindi nakasalpak sa routine training yan, tapos iti-training nyo, mahihirapan sila. Makikita nyo yung manok hapo, so madaling mapagod na ganun. Kaya ang pinakamaganda niyan, siyempre sa akin lang, sa obserbasyon ko saka sa experience ko, kailangan ng manok pag pinasok nyo sa routine training, bago pa pag naglalaban na stag, sa pasok niya sa routine training yan, ang katawan nila hindi malaki, hindi maliit. So katamtaman lang. Yung the best sa akin dyan. Kasi kung malaki na yung katawan na ipapasok mo sa routine training yan, mahihirapan. Obserbahan nyo, mga ilang baka seconds lang yan, hihingal na yan, hahapo na yan, bagsak ang pakpak, hingal, gano'n. So maganda niyan, katamtama lang yung katawan niya. Haba kasi nagtitraining sila, tumatagal, siyempre pinapakain niyang maganda yan, magandang pagkain, masustansyang pagkain, lulubo yan. So habang lumulubo yung katawan nila, sumasabay yung lakas nila, yung power, diba? Hindi na sila nahihirapan mag-training habang lumalaki yung katawan nila. Pero kung malaki yung katawan nila, iti-training nyo, medyo matagal. Kasi mahihirapan yung manok, magbabawas ng katawan. No, doon kumbaga magre-reduce yung manok. Siyempre iti-training mo yan, magre-reduce yan. So pag medyo na-adapt niya na yung training, doon pa lang lalakas kakain yan. So pag yung katamtaman yung katawan niya, hindi malaki, hindi maliit, sakto lang. Siyempre sa una medyo talagang hapo. Habang tumatagal yan, siyempre nasasanay na yan, papakainin natin ng masustansya. So doon na, dire-diretso na yung laki ng katawan hanggang dun sa tamang katawan lang nila, kung saan babagay yung laro nila. Kasi may mga manok na bumabagay lang yung katawan nila, hindi ayaw nila yung bukang-buka yung katawan, gusto katamtaman lang, nakakapaglaro sila ng ayos. Pero pag bumuko na ng katawan, wala na, nawawala yung laro nila. May mga ganong manok, guys. Meron naman mga manok na gusto malaki katawan, mas compatible silang maglaro na maganda yung nilalaro nila. So ganun lang yun guys. Talagang importante dyan yung obserbasyon talaga. Kailangan mo pag-aralan din yung mga manok, magalaw, lahat kailangan mga guys. So sa umpisa, napakahirap pag umpisa, kasi siyempre parang trial and error yan. Napakahirap, lalo sa breeding, mahirap. Pero pag nakuha mo na yung mga timplada, so nagpapanalo na, madali na lang. Paikutin mo na lang yung linyada nila, crossbreeding. Paikutin mo na lang yun, magmamatch, obserbahan mo kung ano pa yung mga kulang na laro ng ibang linyada mo, pasok mo yung ganitong linyada para makumpleto. Kulang sa taas, pasok mo yung ganito. Ganun lang, medyo matagal na proseso, pero sulit naman, napakasulit, napaka maganda yung, sa akin masasabi kong successful yung mga breeding natin, kasi mas mataas yung percentage ng panalo. So maganda yung feedback ng mga buyer natin, mga suki natin. So pinapost natin yung mga video nila, matalo manalo, kasi doon yung mga doon ako kumukuha ng mga idea kung kailangan ko pa bang ipagpatuloy yung mga linyada ko ganito, ipagpapatuloy ko pa o hindi na.
Ganun yun guys. Kaya nakadepende yung mga linyada ko dun sa mga laban ng mga ano, linyadang yung mga lahing yun. So kung nakikita ko na hindi maganda yung nagiging performance na, so ikakat ko na dun. Kakat na natin yun. So ang malamang na maputol dun mostly yung mga inahin. Sa inahin ako magpuputol nun kasi inahin nandun yung mataas na porsyento eh. So, bago ko putulin yun, siyempre magbe-breed tayo ng i-breed natin yung inahin sa ibang linyada. So, kung ang linyada niya medyo nag-upgrade, medyo gumanda, so continuous lang. So, kung halimbawa yung linyada niya medyo hindi maganda, tapos i-breed natin sa ibang linyada ulit, hindi pa rin maganda. So, tanggalin na natin yung linyadang yun para hindi tayo magsayang ng pagod, pera, at saka panahon. So, yun lang guys yung mga ginagawa natin yung sa pagtitraining, ganun lang. Kanya-kanya tayo mga guys sa pagtitraining, pero ang the best lang dyan, ang isipin natin, obserba natin yung manok, yung mga kakulangan sa laro, yung mga kailangan pa natin improve sa kanila, gawin, pag-isipan natin mabuti yung gagawin natin para mas makapaglaro sila, makapag-perform sila na maayos. So, tungkol naman sa mga breeding materials, may pahabol kasi sa mga breeding materials mga guys, nasabi ko na rin sa mga nakaraang video ko na hindi ako gumagamit ng broodstag, bullstag, yung hindi pa nanalo sa rueda. Hindi ako gumagamit guys. Ang gustong kong gamitin na materials yung mga nanalo na sa rueda 3 times above. Doon mo makikita na talagang tested na sa rueda, tested na pag may tari, diba? Ibang iba yun kasi nanalo na yun. Nakita mo na yung laro niya, nakita mo kung paano siya maglaro, kung paano siya pumatay ng kalaban niya, kung paano siya mag-perform ng mga laro niya. Obserbahan niyo yan. So sa akin the best kung magbi-breed kayo, sa akin lang, sa experience ko, mas maganda yung mga nanalo na sa rueda 3 times above. Maganda na yun guys. So yun lang, ang problema lang doon, maghanap ka ng inahin na maganda. So, kailangan yung inahin mo, may mga linyada rin ng mga winning line, mataas yung winning percentage nila. Para maging maganda yung kalalabasan. So, pagdating sa anak, kailangan mo pa rin mag-select. Hindi naman lahat ng mga anak dyan magmamana sa mga magulang, sa ama, yung laro. So, darating din yung selection stage. So, mapipili nyo lang yan. Yung final selection stage, pag lumaban na yung mga manok. Doon yung makikita yung kung paano sila maglaro, mag-perform ng laro nila. Doon yung makikita. Pero kung yung selection kasi ng CC, yung mula baby stag hanggang sa lumalaki ng konti, siyempre pinipili natin yan. Pero ang final na selection yan, guys, pag naglaban na sila. Sa inahin naman, siyempre ganun din. Mamimili ka yung katawan. Sa akin kasi mas pinipili ko dyan yung malalaki yung sipit-sipitan ng inahin. Malaki yung iniitlog, katawan, tapos yung bone structure nila, tindig, yun. Tapos, bago ko isalang, siyempre napili na natin. Hindi ko isasalang agad yun mga guys. Bali, ipipiliin ko pa yun. So, ang final selection nun, pag-i-sparring ko inahin sa inahin. Pag nakita ko yung pumasa yung laro nung inahin sa akin, maganda yung nilalaro, nagustuhan ko, yun yung gagamitin ko dun sa breeding natin. So ganun lang yung procedure sa pagbi-breed. Kailangan nanalo na yung yung lalaki, yung broodcock natin. Tapos yung inahin, siyempre napili natin sa isparin natin. So pag pumasa, okay, pasok. Ganun. So, pag nag-breed lang ako, nasa 2-3 hens lang yun. Pero, hindi ko binababad yung lalaki. So, ganun lang yung ginagawa ko. So, salpak na umaga, tanggal ng tanghali, salpak ng hapon, tanggal ng gabi. Ganun. Para, at least, lagi agresibo yung lalaki natin. So, alam na natin yan na may mga mini-maintain tayong vitamins sa kanila, injectable, para always na maganda yung kalalabasan. So, yun guys. Yun lang yung mga
sinugot nating mga katanungan na pinapasagot sa atin ng isa nating suki. So sana napagbahagi mulit ako at nasagot ko ng maayos yung mga tinatanong sa atin ng suki natin. At maraming salamat po ulit sa patuloy na pagsuporta niyo po sa Deep Cutter Lines, pero graded natin, sa mga nagtitiwala, sa mga buyer suki natin. Maraming salamat po. At sa patuloy na sumusuporta po sa YouTube channel natin, Kuya Wins Vlog, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin yung notification bell para updated pa po kayo sa mga gagawin nating mga video. So ayun guys, maraming salamat. Ingat po kayo lagi. God bless po. Hanggang sa muli. Bye bye.